Ikalawang kabanata. Dahil ipinanganak na kayong muli, talikuran nyo na ang lahat ng uri ng kasamaan, pandaraya, pagkukunwari, pagkainggit, at lahat ng paninirang puri. Gaya ng sanggol na bagong panganak, manabik kayo sa dalisay na gatas na espiritual, upang lumago kayo hanggang makamtan nyo ang ganap na kaligtasan. Ngayong naranasan na ninyo ang kabutihan ng Panginoon. Siya ang batong buhay na itinakwil ng mga tao pero pinili ng Diyos at mahalaga sa paningin niya. At habang lumalapit kayo sa Kanya, kayo na tulad din ng batong buhay ay itinatayo ng Diyos bilang isang gusaling espiritual. At bilang mga banal na paring pinili ng Diyos, nag-aalay kayo sa Kanya ng mga espiritual na handog na kalugod-lugod sa Kanya, dahil ginagawa niyo ito sa pamamagitan ni Hesukristo. Sapagkat sinasabi ng Diyos sa kasulatan, "May pinili akong maghahari sa Zion, tulad niya'y mahalagang bato na ginawa kong pundasyon. Ang sumasampalataya sa Kanya ay hindi mapapahiya." Kaya kayong sumasampalataya ay pararangalan ng Diyos. Ngunit sa taong hindi sumasampalataya ay naganap ang sinasabi ng kasulatan. Ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo ay siyang naging batong pundasyon. Ang batong ito ay naging katitisuran sa mga tao at nakakapagpadapa sa kanila. Natitisod sila dahil ayaw nilang sundin ang salita ng Diyos. Ganoon ang nakatalaga para sa kanila. Ngunit kayo'y mga taong pinili, mga maharlikang pari, at mga mamamayan ng Diyos. Pinili kayo ng Diyos na maging Kanya upang ipahayag ninyo ang kahanga-hanga niyang mga gawa. Siya ang tumawag sa inyo mula sa kadiliman tungo sa kahanga-hanga niyang kaliwanagan. Dati hindi kayo mga taong sakop ng Diyos, pero ngayon, mga sakop na niya kayo. Noon, hindi kayo kinaawaan ng Diyos, pero ngayon, kinaawaan na niya kayo. Mga minamahal, mga dayuhan kayong nakikitira lang sa mundong ito, kaya nakikiusap ako sa inyong talikuran na ninyo ang masasamang pagnanasa ng inyong katawan na nakikipaglaban sa inyong espiritu. Sa lahat ng oras, ipakita nyo sa mga taong hindi kumikilala sa Diyos ang matuwid ninyong pamumuhay. Kahit pinararatangan nila kayo ngayon ng masama, sa bandang huli ay makikita nila ang mga kabutihang ginagawa nyo at luluwalhatiin nila ang Diyos sa araw ng pagdating niya. Magpasakop kayo sa mga tagapamahala ng bayan. Alang-alang sa Panginoon, magpasakop kayo sa lahat ng tagapamahala ng bayan, maging sa emperador na may pinakamataas na kapangyarihan, o sa mga gobernador na sinugo ng Diyos para magparusa sa mga gumagawa ng masama at magparangal sa mga gumagawa ng mabuti. Sapagkat ito ang kalooban ng Diyos, na sa pamamagitan ng mabuti ninyong gawa ay walang masabi ang mga hangal na walang alam sa katotohanan. Malaya nga kayo, pero hindi ito nangangahulugang malaya na kayong gumawa ng masama, kundi mamuhay kayo bilang mga alipin ng Diyos. Igalang nyo ang lahat ng tao at mahalin nyo ang mga kapatid ninyo kay Kristo. Mamuhay kayo ng may takot sa Diyos at igalang ninyo ang emperador. Tularan ninyo si Kristo. Mga alipin, sundin ninyo ng may takot sa Diyos ang mga amo ninyo. Hindi lang ang mababait kundi pati ang malulupit. Sapagkat pagpapalain kayo ng Diyos kung tinitiis ninyo ang mga pagpapahirap kahit wala kayong kasalanan, dahil sa nais ninyong sundin ang kalooban niya. Pero kung parusahan kayo dahil sa ginagawa ninyong masama, wala ring kabuluhan kahit tiisin ninyo ito. Ngunit kung pinaparusahan kayo kahit mabuti ang ginagawa ninyo at tinitiis ninyo ito, kalulugdan kayo ng Diyos. Ang mga pagdurusa ni Kristo para sa atin ang halimbawang dapat nating tularan. Ito ang dahilan kung bakit tayo tinawag, para tularan natin ang buhay ni Kristo. Hindi siya nagkasala o nagsinungaling man.
Ininsulto siya pero hindi siya gumanti ng insulto. Pinahirapan siya pero hindi siya nagbanta. Ipinagkatiwala niya ang lahat sa Diyos na humahatol ng makatarungan. Si Kristo ang umako sa mga kasalanan natin nang ipako siya sa krus para iwanan na natin ang buhay na makasalanan at mamuhay na matuwid. Dahil sa mga sugat niya gumaling tayo. Para tayong mga tupang naligaw noon, pero nakabalik na tayo ngayon sa Panginoon na tagapag-alaga at tagapagbantay ng ating buhay.